Hello, good morning mga ka-review natin. So for today's topic, I am going to discuss what are the difference between crimes malignse and crimes mala prohibita. So first, crimes malignse accordingly, those crimes are inherently wrong, inherently evil, or inherently immoral. Kumbaga yung nature ng krimen na ito is maituturing na nating masama from the beginning. Ano-ano nga ba yung maaari natin maging halimbawa patungkol sa krimen na ito? Ito yung pagpatay, pagnanakaw at panggagahasa at marami pang iba. Ayun yung mga crimes na alam naman nating mali na talaga. Okay. While in crimes mala prohibita, they are not inherently wrong. But they are only wrong because merong batas na nagsasabi or nagsasaad na maituturing na mali yung gawain na iyon. So ano nga ba yung maaari natin maging example patungkol sa krimen na ito? Una, yung ating violation of traffic laws, yung mga rules and regulation natin sa kalsada. Sumunod, yung ating RA 10591 or yung Comprehensive Firearms and Ammunition Act. So, yung mga krimen na iyon is hindi naman talaga siya immoral. Kumbaga, meron lang batas na nagsasabi or nagsasaad na may tuturing natin krimen yung mga gawain na iyon. Okay, next, in crimes malap inse, good faith and lack of criminal intent can be used as a defense. Ano nga ba iyon? Kumbaga wala ka naman kasi talagang intensyon na gawin yung krimen, pero as a result, nagawa mo iyon. Ano yung maaari natin maging example dito? For example, tinutukan ka ng kutsilyo sa leeg ng nango-hold up sa'yo. Ngayon, nung akmang uundayan ka na niya ng saksak, is nag-retaliate ka at dinepensahan yung sarili mo, as a result, napatay mo siya. Kumbaga, wala ka naman talagang criminal intent or wala kang intensyon na patayin siya, ngunit kailangan mong depensahan yung sarili mo, kaya mo nagawa yon. Kasi kung hindi mo gagawin yon, maaaring ikaw yung mapahamak and worse, maaaring ikamatay mo pa. Okay, next, in crimes mala prohibita naman, yung good faith or yung lack of criminal intent is hindi siya ina-appreciate regardless. Once na makomit mo yung krimen na pinagbabawal ng batas natin is maaari ka ng maasunto at maparusahan sa krimen na iyon. For example, meron kang na-possess na unlicensed firearm. Yung mere possession of unlicensed firearm is already a violation of RA 10591. Kaya maaari ka nang maparusahan kahit hindi mo naman siya gagamitin sa masama or what. Pero meron kasing batas na nagpaparusa sa specific na krimen na iyon. Okay? The next one. Generally, crimes malignse are in the revised penal code. Pero take note, hindi lahat ng nasa revised penal code ay maituturing natin crimes malignse. Ganon din sa crimes mala prohibita. Crimes mala prohibita generally in special penal laws. But tatandaan, yung R8 7080 which is yung plunder, govern siya ng special penal laws. Pero hindi natin siya maituturing na mala prohibita, tinitreat natin siya as malignse. The next one, ang ang malignse is meron siyang degree or periods of when it comes to penalties. Meron tayong tinatawag na light, less grave, and grave felonies. At when it comes to periods naman, meron tayong tinatawag na minimum, medium, and maximum. While in malaprohibita naman, naka-specific or fixed na ng batas kung ano yung maaari niyang maging kaparusahan. So, I hope na-discuss ko siya ng maayos and please, kung meron man akong hindi na ibanggit or nakaligtaang idagdag, please let me know. And palagi kong sinasabi, aral, dasal, dasal, aral. Hindi pwedeng mawala yung isa sa mga yan. So, yun lang. Good luck mga ka-review natin.